Kasama nyo na nga po ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. My name is DJ Chacha. Sa isa na namang araw, kung saan tayo po ay, alam nyo na, merong mga makakausap mamaya. Susubukan silang tulungan na ayusin ang kanilang mga ganap sa buhay. Naku, medyo matindi-tindi po yung magjowa na caller sa kakausapin natin mamaya dahil inuubos daw. Di umano. Wow, may di umano. Inuubos di umano ng babae yung pera ng jowa. Tong it's pa more para sa mga adik po dyan sa sugal. Ang sugal talaga kahit kailan. Walang nagagawang maganda. Oo. Alam nyo, ako nasubukan ko rin yan eh. Pero hindi ako na-addict. Like, there was a time, sinubukan ko siya sa isa sa mga bansa na napuntahan natin before. Wow! Yaman ka, girl. Baka sa panaginip lang pala to. Hindi ko na-enjoy. Nung natalo ako ng 500 pesos, umalis na ako. Alam mo yon. So, hindi ko lubos maisip kung bakit talaga may mga taong na-addict dito. Pero well, kanya-kanya naman tayo. Sabi nga, #YouDoYou. Kung marami kayong extra, wala akong magagawa kung yan ang gusto ninyong pagkaabalahan. Pero it's a total waste of money. At ang dami na rin po mga nasirang buhay at pamilya at relasyon dahil dyan sa sugal na yan. At isa na nga yung makakausap nating magjowa mamaya. So abangan nyo po yan mga kapatid. At syempre, ang batian portion natin para sa mga nakatutok po sa atin ngayon. Wala kayong ibang dapat gawin kundi magparamdam po sa amin. We are live sa Radyo 5 Facebook page o kaya naman hanapin niyo po ako on Facebook. It's DJ Chacha. Maraming salamat sa ating mga kasamahan po dito sa Radyo 5 na kanina pa pong umaga. Kasama ko rin sila sa programang Ted Filon at DJ Chacha. At hanggang ngayon dito sa Heart to Heart kasi nga po si Kuya Popoy ay may pinagkakabisihan pa rin. So hopefully next Monday, nandito na si Kuya Popoy. Let's just wait and see. Pero akong makakasama nyo hanggang bukas po yan, mga kapatid. Meron tayong love question of the day ha, mga kapatid. Eto, sagutin ninyo. Meron silang chance na manalo. Ilan ang ipamimigay natin ngayon? Meron ba tayong mga pamigay ngayon? Isang 250 pesos at isang Sulit TV box. Ganon kadali. Alam nyo kung anong gagawin ninyo? Simple lang mga kapatid. Ang gagawin ay mag-comment sa Facebook page ng Radyo 5 o kaya dito sa Facebook page ko na DJ Chacha. Diyan sa comment section, sagutin ang tanong na red flag ba ang jowang umiiwas na pag-usapan ang politika? Ay, feeling ko kasi pagka ayaw niya pag-usapan yung politics, malamang hindi siya proud sa mga binoto niya nung nakaraang eleksyon. Nakakaloka. Alin ba yan dito? Ba't hindi siya tumutunog? Ano yan dito? Oh, ay nako. Oh, ayan na nga. Nagkakaroon lang po tayo ng konting technical difficulty. Hanap ko yung laughter ko. Pero sige, tuloy ang buhay natin mga kapatid. Meron bang magjojowa dyan na magkaiba naman kayo ng sinusuportahang politiko pero okay kayo? Kasi sa akin, mamaya nyo malalaman ang sagot ko. Naku, umaga, usapang politika hanggang dito sa tanghali. Usapang politika pa rin? Ay, hindi. Hindi po mga kapatid. Dahil ito po ay heart to heart. So, ibig sabihin, usapang puso. Hanggang 1:00 lang yan ng hapon. Mabilis lang tayo. Kung gusto nyo tumawag ha at mag-advise mamaya dun sa callers natin or sumagot sa ating love question of the day, 86315788 or 86316674. Once again, it's 86315788 at 86316674. Ngayon, sa mga tao na nandito ngayon dahil yan ang ating love question of the day, tatanungin ko kayo sa mga may jowa dyan. Yung mga walang jowa, magpanggap na lang kayo may jowa. Ilan sa inyo ang okay lang na iba kayo ng political belief ng partner mo? Itaas ang kamay kung okay lang na magkaiba kayo ng sinusuportahan. Taas! Yung hindi okay. Hindi okay sa inyo. Dapat pareho kayo. Sino yan? Magtaas kayo. Walang nagtataas. Si Bea gumagano na. Na-shy si Bea kasi ayaw malaman niya. Ayaw yata malaman ng mga magulang ni Bea Rodriguez na may jowa na siya. Charang! Bea, malaki ka na. Pwede ka na mag-jowa. Ikaw, Kuya Aaron, pareho kayo na sinusuportahan ng asawa mo? Same belief kayo? Same political belief? Kasi di ba sa iba, issue pagka magkaiba ng relihiyon. Pero sa ibang tao, a deal breaker para sa'yo, Jeff, ang political belief, well, is a tie.
Pero pag friends na, mas parang madaling tanggapin yun eh, no? Mamaya yung chika na yan, maganda yung topic natin ngayon. Oy, kayo dyan, magparamdam kayo. Babasahin ko ang inyong mga mensahe. Isang mabilis na shoutout muna tayo sa mga nakatutok sa atin sa Facebook. Ganoon na rin po sa radyo. O ito na, babatiin na kayo ng inyong Tita Chacha. Shout out to Nono Zamora sa Coronadal City, South Cotabato. Magandang tanghali na rin kay Mean Roperos. Ricky Bagamasbad. Magkaiba kami ng asawa ko ng political belief pero dead ma lang. Oh, kita mo, si Mean Roperos nag-comment ngayon lang. Uy, may mga kakilala din akong ganito. Hindi talaga naging issue sa kanila. Si Rosemary Makirang from Dalaguete, Cebu. Good afternoon. Sasabihin ko na naman, good morning. Dems Oliveros, Nessel Buko, Ate Nessel, si Michelle Manalo, hindi okay, DJ. Dapat, #proud, di ko na sasabihin kung ano yung binanggit niya na political party. Shoutout na rin daw sa mga taga Batangas, si Nelson Marquez Jr. Si Rosie Makalagay, okay lang daw sa kanya kahit hindi sila same political belief ng kanyang partner. Oy guys, just by answering our love question of the day at sa pag-share nitong live na napapanood ninyo, may chance kayo manalo ng 250 pesos. So ano pang inaantay ninyo? Ganun na nga, gawin nyo na yan, i-share nyo na tong live. Ang hindi mag-share ng live, mamalasin. Ang hindi mag-share ng live, hindi makakatanggap ng 13th month pay. Eh sabi ng mga nagtatrabaho, wala naman talaga kaming 13th month pay eh. O sige, di ito na lang. Ang hindi mag-share ng live, mamalasin, hindi sa pera, sa love life. Eh nag-reply, wala rin kaming love life. Magandang sabihin. O sige, eto mas-share nyo na yung live nito. Ang hindi mag-share ng live, aasim. Sinong gustong umasim? Walang gustong umasim. Kaya i-share nyo na yan mga kapatid now na. At syempre, ito na nga mga kapatid, puntahan na natin ang ating HEART segment dahil ang ating gwapong-gwapong producer dito na si Jeff Batlanggaw. Sabi, Ate Cha, daldal mo talaga. Yung 2 gap natin, nagiging 1 gap sa'yo. Eddie, sorry na. Sorry na po. Daldal ko talaga. Sa 4 na oras kasi namin ni Manong Ted, feeling ko tuloy yung 1 oras kulang. Eto mga kapatid, HEART segment. Dito nga pag-uusapan at bibigyang linaw natin ang mga problema sa pamilya at magjowa. At pagdating sa usapin ng hindi pagkakaunawaan ng mga mag-partner at mag-asawa. Ito po mga pagpipilian nila sa araw na ito. Pili lamang kayo sa ating acronym na HEART. Pag H, yan po ang half and half. Ibig sabihin, undecided kayo sa gusto nyo mangyari sa relasyon. Letter E for evaluate. Kasi kailangan nyo munang i-process itong pinagdadaanan nyo. Letter A for approve na approve. Lalo pa kung wholeheartedly approve kayo sa gusto ninyo parehong gawin sa relationship. R for reject. Kung talagang wala na, hindi na talaga maaayos to, Tita Chacha. And letter T for try again. Kung gusto nyo pa ng isa pang pagkakataon para ayusin ang inyong relasyon. Eto na nga po ang makakausap natin. I'm so excited. I cannot hide it. Ni-request ko talaga to kay Jeff. Pwede Jeff, every time upo ako, puro ganito. Gusto ko talaga yung mga ganito eh. Oo eh. Gusto ko yung mga nagsasabong. Hindi yung sabong ng mga manok Hindi. Kasi mag-aaway muna sila sa una, pero gusto kong pagbabatiin sila sa dulo. Parang yung nangyari dun sa last time, yung nakausap po natin noong Martes, naalala nyo po ba yun? Yung mag-jowa na, OT ng OT yung jowa niya, tapos hindi niya alam, nag-iipon pala pamparhinoplasty niya. Hindi po ito joke. Hindi ito joke. Lahat ng gustong mangyari ng babae, pinag-iipunan ng lalaki. That is true love, Bea. Diba okay lang naman sa'yo mag-OT ang jowa mo kung pag-iipunan niya yung lashes mo? Yes, why not? Diba? Sino ba namang babae ang may ayaw nun? Kaya po sa bandang dulo, nagkabate yung mga callers natin na yan. Pero ngayon, tignan natin ang storya ni na Patrick at Gemma. Pikang-pika si Patrick, mga kapatid. Sa 5 taon na magka-live-in partner sila ni Gemma, ang babae, aminado po, na lulong sa sugal. Online sugal. Ay nako, Jeff, don't get started. I mean, like, ang dami kong kilala. Sa katunayan, maski ang pambayad sana nila ng credit card ay nagawang lustayin ni Gemma.
ang rason ni Gemma kung bakit niya patuloy na ginagawa itong pagsusugal na ito na wala namang ikabubuti ay para daw, ay, ang taray, ang dami ko rin kilalang ganyan. Tapos yun, na-addict na sila hanggang sa naibenta na lahat ng mga ari-arian at ng mga appliances sa bahay. May kakilala ako, pati gate ng bahay binenta sa pagka-addict sa online sugal. Totoo, wala na siya mabenta eh. Gate na ng bahay, day. Hindi ito joke. Totoo, true story. Kakasabi ko lang sa inyo, ang dami na nasirang buhay dito. At ito na nga, ang ginagawa ni Gemma, hindi siya tumitigil kaka-online sugal kasi ang kanyang rason, babawiin niya lahat ng natalo niya. Eh ang ending, mas natalo siya. Ano sa tingin niyo, may mananalo sa bangka? Wala. Walang nananalo sa kasino. Magpapatalo ba naman yung kasino? Syempre hindi. Pero ito mga kapatid. Sabi ko nga kanina, well, you do you guys. Basta alam niyo yung moderation, 'di ba? Moderation? Moderately. Kung may drink moderately, dapat kung magsusugal kayo, it's really just for fun. Sabong moderately, ganon. Online casino moderately, ganyan. So, eto na nga, para ikwento ang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ni Patrick kay Gemma. Kausapin mo muna natin si Patrick. Hello, Patrick. Magandang tanghali po. Galit po kayo? Opo, bali, galit na po ako. Naku po, sorry po. Galit ka sa akin, sir? Hindi naman po. Okay. Hindi, kinaklaro ko lang. Kasi kayo po. Kasi tumatawag sa akin yung sa home credit. Ay, ito na. Sige, maghunos dili ka, Patrick. Patrick ng Quezon City. Teka lang ha, kalmahan mo. 30 years old ka. Anong trabaho mo? Waiter po. Bali, ma-absent nga po ako ngayon. Naku, pasensya na, Patrick. Di bali babayaran ni Jeff Batlanggaw yung today mo. Pero sige, Patrick, nakikinig ako. Anong meron? Kwentuhan mo ako. Yun nga po. Naubos na po lahat ng pera namin dahil sa kakasugal po. Ng aking kinakasama. Kailan pa siya nagsimula dito sa pagsusugal? Bali, nung nag-umpisa po yung mga scatter po. Nag-umpisa ang alin po? Yung mga online games po. So, anong taon niya? Naaalala mo ba? Kasabay ba yun ng Pogo? Charing. Siguro po, mga ganun po. 2016 pa yun, be. Ayun ang alam ko, ha. Kasagsagan yan. Diyan talaga nagsimula yun. Pero mas tumindi nung nagka-pandemic 2020 kasi lahat ng tao nasa bahay lang. Tingin ko po yung mga pandemic pa. So, wait lang. Matanong ko lang, Patrick, gano'n na ba kayo katagal ni Gemma na nagsasama? 5 years po. Okay. So, tama nga. Malamang siguro nung pandemic. So, 4 years, kung 5 years kayo, 2020 siya nag-start magsugal. 4 na taon na siya na nagsusugal. Ano bang trabaho ni Gemma? Wait, po? Cleaner po. Cleaner. And then, may anak ba kayo? Wala pa? Wala po. At gano'n na kayo katagal na nagli-live-in? Bali, 5 taon na rin po kami nagli-live-in. Mula po nung nagsama kami ng pandemic. Ang bilis nagdesisyon. Kumbaga, di ba syempre magiging mag-boyfriend-girlfriend muna kayo bago kayo maging mag-live-in partner. Gaano katagal bago mo siya inaya na, uy, magsama na tayo? Ano ito? Months lang ba? Mabilis? Paano? Mga 2 buwan po. 2 months. 2 months after nyo mag-boyfriend-girlfriend, inaya mo na siya. Nagpasya po kami na mag-live-in. Tapos, nagkaroon ng pandemic. Di na po kami nakalabas. Kaya nagsama na po kami. Pero, kailan yung time na nakilala mo siya, bago nagkaroon ng pandemic at bago siya na-addict sa sugal, hindi siya ganyan? Nagsusugal na po siya, bale, doon sa mga sa labas kasi pandemic nga po. Hindi, ang ibig sabihin bago yung pandemic kasi 5 years kayo 4 years pa lang siya nagsusugal. Kung baga nung nakilala mo ba siya, addict na siya o naging addict lang? Hindi po ganun. Susubukan niya lang po. Nagsusugal na rin talaga. Pero mas na-addict siya nung 2020. So, sa tansya mo, magkano yung mga naipatalo na niya? O magkano yung nahuli mo siya na naloka ka na, uy, ang laki naman ng patalo mo. Magkano? Siguro yung itong linustay niya, mga 10,000 po. 10,000 piso?
Yung nilistay niya po ngayon. Pero yung mga nakaraan po, hindi ko po Hindi talaga pa kasama yon. Etong huling pinag-awayan yes, nyo, 10,000 pesos, yung sinasabi mo na may tumatawag sa yung home credit. Opo, bali 4,000 po yung sa home credit ko. Tapos di ko alam yung iba niya na lustay, pero alam ko nasa abot talaga ng 10,000 ngayon. So meron din ba mga pumupunta sa bahay nyo ng mga tao at naniningil ng utang dito sa live-in partner mo? Meron din po. Tapos meron din po yung tumatawag na online app po ba yun? Oh my Tawag gosh. po ng tawag sa akin, hinahanap po siya. Di ko po sinasabi na kakilala ko. Tapos biyablock ko na rin po para... Hindi, alam ko naman ang dahilan kung lang. bakit. Makukulit kasi yung iba yung mga online pautang. Alam ko yung sinasabi mo, ang dami nga nahaharas daw sa ganyan. 'Di ba? Yung parang... Miski hindi po ako umutang. Sinisingil din po ako. Oo, kasi ikaw ang sinulat na reference na tatawagan pag hindi na siya sumasagot. Tama po. Oo, sige. Kaya po talaga mainit po ang ulo ko ngayon. Kailan pa? So gaano na kayo bayad. katagal na nag-aaway simula nung na-discover mo tong huling 10,000 piso na pinatalo niya? Mga ilang linggo ba? May buwan na ba? 2 weeks na ho. Bali hindi na ho muna kami nagkita ngayon. So sinong umalis dun sa bahay? Ikaw o siya? Ako po. Kaya po hindi po ako pumasok ngayon. So umalis ka na dun sa bahay na tinutuluyan nyo? Opo. Sino? Siya na lang mag-isa? Siguro po, hindi ko po kung anong ginagawa niya po ngayon. Baka nagsusugal na naman po. O, batiin ko Kasi muna si babawi daw teka lang, batiin ko si Baser Amer. Yung basketball player na magaling. Batiin ko lang. Sige. Okay, so ngayon, nasa kabilang line si Gemma. Ikaw ba gusto mo pa maayos to? Anong plano mo? Kasi umalis ka na ng bahay eh. Niisip ko kung magbabago ba siya o hindi po. Kaya hindi ko ma-sure kung maayos pa rin namin tong relasyon namin. Kasi hindi mo nga sure kung magbabago pa siya. So medyo 50-50 ka na, half and half ka na dito sa relationship nyo. Half-half ka na, ganon. Opo. Okay, kausapin ko lang si Gemma. Babalikan kita, Patrick, ha? Yes po. Eto na nga po mga kapatid, 28 years old mula din sa Quezon City. Si Gemma, isang cleaner at ang sinasabi ng kanyang live-in partner, halos 4 or 5 years ng addict sa sugal. Gemma, hello? Hello po. Hi, Gemma. Sorry ha. Alam mo dapat yung ganito talaga hindi naman pinag-uusapan na on air. Pero nandito naman kami para tulungan sana kayong maayos yung relationship. So, hindi mo na kita i-judge kasi gusto ko malaman yung reason bakit ka nagsimula na mag-online sugal. Anong rason? Rason po, parang ginawa ko pang libangan. Hanggang sa na-addict ka na? Kasi, dati naman po, lagi po ako nananalo. Alam niya naman po yun. Nakakapanalo naman po ako. Po ako sa mga gastusin. Nakakatulong. Sa mga namin. Opo. Nung pag nananalo naman po ako, masaya naman po siya. Saka yung ibang gamit po namin sa bahay namin, galing din po sa mga panalo po. Lalo na po nung nag-pandemic po, dahil po yung sabong po. Yun. Yes, Gemma, medyo nawawala ka? Hello po. Sige. May Ayun sinasabi po, ka nung sa sabong? Opo, sabong po, yung nag-pandemic po, nakinabang naman po siya. So you mean to say, inaalaw ka niya basta panalo ka, nagagalit lang siya pag talo ka? Opo. Naku, hindi tama yun. Pagkapanalo naman po ako wala naman po siyang sinasabi sa akin So parang tinotolerate niya yung pag-online mo, hindi ka niya pinipigilan, basta daw wag ka lang papatalo. Opo. Imposible naman yun. Pag naman po kasi, pag panalo naman po, wala naman po ako naririnig sa kanya. Magkano na yung pinakamalaking na panalo mo? Nakapanalo po ako nung mga time po ng sabong kasi maganda po yung mga tayan. Nakapanalo po ako mga 60, 50. Kaya po... Online to ha? Online? Opo, online sabong. Magkano po tinaya mo? Bali po nag-uumpisa po ako sa mga 2,000, ganun. Tapos roll lang po ng roll.
Okay, may sinasabi siya kanina, nagpatalo ka nitong huli ng 10,000 piso. Opo, ito na po yung sa scatter po yan. Scammer na online sugal? Scatter po, scatter. Scatter, sorry. Ano naman tong scatter? Sorry, hindi familiar si Tita Chacha sa scatter. Ano yung scatter na yan? Parang ano po, sa online casino po, yung mga slot machine po. Slot machines. Okay. Opo. So, sa tinagal-tagal mo na nagsusugal, ate, for sure, mas malaki ang talo mo kaysa sa panalo mo. Then, sa sabong po, okay po kasi dalawa lang po yung pagpipilian Pero kasi... Talo, panalo Pero dito po talaga sa scatter, yun po, medyo alanganin po talaga yung panalo. Gemma, wala namang nananalo sa bangka. Tama, mali? Tama po, pero nung sabong po, panalo po ako lagi. Aray ko po. Pagpipilitan talaga yung sabong. Gemma, wala pa kayong anak, di ba? Wala po. Kailan mo planong tumigil sa pagsusugal? Paano? Paghiwalay na kayo? Pag ubos na yung pera mo? Pag naibenta mo na lahat ng ari-arian sa bahay? Hindi naman po, kasi ano naman po minsan po nababawi ko naman po Kasi Gemma, uulitin ko, walang natatalo sa bangka. Kita mo ngayon, mananalo ka. Pero mas sure ako, malaki ang talo mo. Mamaya na yung huling sasabihin ko sa'yo kasi usap muna kayo ni Patrick kung anong plano ninyo sa relasyon ninyo. Pero kasi pareho kayo, 5 years na kayo together and you both are not getting any younger. Ikaw, 28, si Patrick, 30 years old. So darating ang panahon, magpaplano kayo ng pamilya nyo, magpapakasal kayo, magkakaanak kayong dalawa. Gusto mo ganito kakalakihan nila? Na ang nanay nila adik sa sugal? Anong makukuha ng mga bata doon na parang gagayahin ka lang din nila kung anong ginagawa mo? Naiintindihan ko naman po yun Kaso yung pero kaya mo ba? Willing ka i-give up yung sugal? Kung papipiliin ka, sugal or yung relationship nyo ni Patrick, paano? Ano po? Mahirap po, ma'am kasi... Patay tayo dyan. Hindi po, gusto ko pumayos yung relasyon po namin. Gemma, uulitin ko ha. Si Patrick o sugal? Ano po? Si Patrick na lang po. Parang napilitan. Tapos parang galit pa sa akin. Ba't ganun? Huwag ka magalit sa akin. Inaayos nga natin itong pagsasama ninyo. Pero di ba, nakita nyo kung anong problema nang dahil sa pagsusugal? 5 years sila together ng partner niya sa mga nakikinig sa atin. Pero nagdalawang isip kung pipiliin yung partner o yung sugal. Okay, tawagin ko lang si Patrick Usap kayong dalawa. Mamaya ang final say ko. Patrick? Patrick, meron ako. Wait lang, Patrick magusili ka. May sabihin ako sa'yo. Mamaya, okay? Kalma lang, kalmahan nyo pareho. Okay, sige, mag-usap kayo. Gemma, ano ba itong tumatawag na naman sa akin yung home credit, pati yung mga online apps dito? Pati itong katrabaho mo, pumunta na sa bahay. Sabi, may utang daw ikaw doon. Bayaran mo yun. At lagi ka daw nakikita doon sa may likod ng trabahoan nyo. Nag-scatter ka lang daw doon. Ayusin mo naman yan. Babayaran ko naman yun Makakawala kang gana. Dapat pipapiliin ni DJ Cha. Alanganin pa ako pipiliin mo. Hindi dapat ganun. Kung ayaw mo na sa akin, unahin mo na yung pagsusugal. Di, mahalin mo si Atong Ang ba yun? Saka yung buhay-buhay na bago ngayon. Nood ka ng nood ng Mark Anthony. Makakagalit ka. Babayaran ko naman yung mga utang na yun Alam mo naman yan, nakinabang ka naman sa mga panalo ko Kahit na, naubos na lahat ng mga... Okay naman tayo pag panalo natin, yung mga gamit natin na appliances natin, lahat na, wala na. Anong inaano natin ngayon? Rice cooker nga, wala na Paano tayo magsasaing? O di umalis na ako sa bahay. Ang gigil ka. Bibili ako, mamaya. Umuwi ka na. O bakit pumaldo ka na? Okay. Nanalo lang. Oo. Ganito, Gemma, may sinasabi si Patrick na pati daw sa trabaho, nag-online sugal ka na lang?
So, break time, ma'am. Every day? Every day kang nagsusugal? Nagbabaka sakali naman po sa scatter, ma'am. Oh, pero itong sinasabi niya na may mga nabibenta ka ng gamit, tsaka yung frustration din ni Patrick na nabenta mo na yung mga gamit nyo. Tapos ang dami na naniningil ng utang ngayon. Gemma, hanggang kailan mo gagawin yan? Pagbaon na baon ka na? Yung mga online lending, ma'am, hindi ko naman babayaran yun. Scammer naman po sila eh. Pero Gemma, ang utang ay utang. Ngayon, out loud sinasabi mo, hindi mo babayaran yung mga inutang mo? Ginamit Sa online lang po, ma'am. kahit Pero yung sa na. katrabaho ko po, babayaran ko po yun. Gemma, nako-compute mo pa kung magkano na yung total ng utang mo? Ano, ma'am, sa katrabaho ko, ma'am, konti lang yun. Sa online, ano lang Pero po. like magkano? Rough figure. 20,000, 30, Mga ganun po. mga ganon. Pero di ka sure, pwedeng more than pa. Opo. Sige, ganito. Patrick, Opo. may sinasabi si Gemma kanina na pag daw nananalo siya, okay lang sa'yo, nakikinabang ka. Nagagalit ka lang daw pag natatalo siya. Normal naman talaga manalo na masaya eh. Pag tatalo ka talaga tapos ganyan pa nangyayari, nauubos yung mga pinupundar natin, hindi na maganda kasi nagsisikreto ka na rin sa akin eh. Kailan ka Hindi mo huling... na sinasabi. Patrick, Mga pera tapos mangungutang ka sa ganito, mangungutang ka sa ganyan, pati yung kasama mo, inutangan mo. Sabi nga nung kasama mo, lumapit ka pa daw kay boss mo. Kinausap mo, ewan ko, baka mamaya nanghihingi ka, umutang ka pa doon. oo. Patrick, Na-stress na ako sa'yo eh. Gemma, may gusto kong sabihin doon sa sinabi ni Patrick? Hindi. Ay, yung sa boss ko naman po yun, ma'am. Pangkain naman po namin yun eh. Mag-a-advance lang naman po ako. Hindi ko naman isusugal yun eh. So, ibig mo sabihin, wala ka na rin pangkain dahil naubos na. Yung budget po, opo. Nag-a-advance eh. Pumunta ka daw, sabi ni Rowena, pumunta ka daw doon sa nagpakashi ka pa. Advance. Okay, ganito. 100 lang yun. Sige, medyo mainit pa silang dalawa ngayon. Okay, tumawag kami ng psychologist para makausap kayong dalawa, ha? Pero bago natin kumbaga bago tayo mag-commercial gap, gusto ko itanong, mauna ka na Patrick, anong plano mo? Ano pa ba ito? Tutuloy nyo pa? O hindi na? Mukhang si Gemma walang plano na tumigil sa pagsusugal. Anong plano mo? Kasi sabi mo, umalis ka na rin doon sa kung saan kayo nanunuluyan. Gusto ko sanang maayos kasi mahal ko naman siya. Kung ganyan naman, mas parang pinipili niya pa yung pagsusugal. Mas maganda pa na manahimik na lang muna kami sa isa't isa. Okay. Pero gusto ko maayos kasi siyempre sayang din yung pinagsamahan namin 5 taon. Malaking bagay na rin yun. So this time, meron tayong makakausap para lang mas magbigay klaro sa atin. Kasi baka mamaya addict na pala yung ating partner sa online sugal, hindi pa natin alam. No? Oo. Kasama po natin si Doc Camille Garcia, isang psychologist. Doc Camille, good afternoon po. Hi, good afternoon, Cha. It's so nice na maimbitahan. Natawa naman ako bigla, pero kasi tama-tama, meron din ako inaantay. So sabi ko, sige, stream na. Okay lang. Naku, salamat po. We know you're busy, Dr. Camille, kaya we're thankful na nandito po kayo ngayon sa Heart to Heart at sa Radyo 5. Pero do kasi yun nga, may kausap kami kanina na couple kung saan yung girl addict sa online sugal. Nung merong time kanina kinausap ko, Gemma, si Patrick o sugal? Parang nagkaroon ng pagdadalawang isip pa yung babae kung sino yung pipiliin. Pero, Doc, para lang sa mga nakatutok sa atin ngayon, may mga na-handle ka na ba na ganitong kaso? Paano ba malalaman kapag ang isang tao ay addict na sa sugal o sa online sugal? May mga signs po ba yan? Okay, una-una kasi pag sinabi nating gambling, it can be a form of addiction. Pero ito hindi naman pwede sabihin mong disorder ka agad ng gambling addiction. Ito ay nagpo-fall under sa tinatawag nating impulse control disorder. Bakit ganon? Kasi pag sinasabing impulse control, wala ka ng control sa paggawa ng isang bagay. Pero paano nangyayari ito? First,
ang ganitong klase kagaya, di ba, smoking, yung gambling, alcohol, yung mga ganyan, and even sa drug addict, yung substance use disorder, pwedeng magkaroon ng tinatawag nating genetic predisposition. So meaning to say, kung ang mga magulang mo, sa magulang niya, meron talagang halimbawa mga sabungero o kaya naman mga mahilig yung hindi tumitigil sa paninigarilyo or mahilig sa pag-iinom ng alak or even yung sinasabi nating mahilig mag-shopping, yung mga ganyan, pwedeng meron tinatawag na 25% genetic predisposition. So pag yun na-trigger, pag na-trigger yun, ang tendency, pwedeng mag-umpisa na malulung ka sa isang bagay. So kahit nasabihin mo na ayaw mo, pero kasi nakita mo na, ay, parang nagkakaroon ka ng addiction. Makikita mo yun pag yung, may mga games sa mga gadgets, tapos masyado kang engrossed doon na dati 10 minutes ka lang, umaabot ka ng 30 minutes, tapos 2 hours na, hanggang sa kalahati na ng buong araw, nakalulong ka na doon. Meron talagang sinasabi na nag-uumpisa na yung impulse, na trigger yung impulse control mo. So, order. Am I right dito sa understanding ko sa sinasabi nyo, Doc? Just like yung namamana natin, halimbawa, yung physical features ng mga magulang natin, even yung addiction ng magulang, namamana rin? Genetically, pwedeng... Hindi lang pag genetic predisposition yun. Yung kumbaga, kaya ganoon. Halimbawa, hindi lang addiction sa sugal, addiction sa shopping, addiction sa alahas, addiction sa kung ano-ano mga bagay. Genetically, pwedeng maipasa yun sa mga anak. Oo, totoo. Lalo na yung mga ganyan, smoking, gambling, alcohol, kaya mga substance use disorder. Kaya kumisan magugulat ka, yung mga impulse control disorder yan, parang tinatanong ka agad yung history. Sino sa mga magulang mo or sa mga ninuno mo ang mga ganito? Para sa ganon, makikita, naging positive pala yung genetic history nitong pamilya na to. So pag yung ganon, siyempre, pag alam mo na meron kang mga gano'n na na mga ninuno or mga magulang, ikaw mismo gagawan mo ng paraan na makokontrol mo yung sarili mo na hindi ka pupunta dun sa pagga-gambling, hindi ka iinom ng alak kasi magugulat ka na pag yung na-engross ka dito, nagtutuloy-tuloy. Kaya ang hirap na maiwasan yung sabihin natin. Ang ganda nung sinabi mo, Doc. So halimbawa sa pamilya nyo, meron kayong, nakita mo yung history na yung tatay mo mahilig sa alak or yung nanay mo addict sa shopping, ikaw na mismo ang iiwas sa mga bagay na yon. Oo, totoo. Kasi pagka nasimulan mo siya, pwedeng magkaroon ng support group tama. Oo, dahil pag nasimulan siya, Doc Camille, malaki yung chance na maa-addict ka sa bagay na yan. Oo, totoo yan, totoo. Kaya parang hindi mo, kahit na ayaw mo, parang kakalikutin, subok lang natin, subok. Pero magugulat ka, every time na subok ka ng subok, remember ang isang habit, kaya nga sinasabi ko, natitignan mo yung mga advertisement sa mga magazine, parang bakit binibigyan sila ng 30 days use of the product na everyday, it becomes a habit. So what more, kasi usually 30 to 60 days, pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, habit na siya. Nagiging na siya. So, nakahook ka doon. Oo, hindi lang online sugal lang nakaka-addict at pwede kang maghirap at maubusan ng pera, pati online shopping. Hoy! Yung mga addict dyan sa online shopping, unahin ko na yung yaya namin sa bahay, Sara Mahinay Lora, na araw-araw may delivery. Pero ang ganda kasi nung sinabi ni Doc, no? Ako ngayon ko lang nalaman yun, na yun, ganun pala yun. May explanation pala for that. Pero Doc, sa mga ganyang klase ng case, halimbawa mamaya papakausap ko po sa inyo si Camille kung anong pwede niyang gawin, para, kumbaga maalis yung pagka-addict sa online gambling. Is there really a chance pa for yung mga ganitong klase ng kaso? Una-una maganda dahil kasi ang support group, ang support system niya yung kanyang partner. So pwedeng kontrolin na sa paghawak ng pera. Ito nga Sorry Doc for butting in. Ang problem is na nakita ko kanina, or correct me if I'm wrong kasi mas ikaw yung expert dito. Ang nakita kong problema, sabi ng babae, bakit naman pag nananalo ako, okay lang sa kanya. Pag natatalo ako, dun lang siya naiinis.
Okay. So, pag ganyan yung sitwasyon, siguro parehas na dapat mag-undergo sila ng sabihin natin ng professional help para sa ganun magtulungan sila. Okay. Kasi kung hindi, talagang mauubos at mauubos yung pera nila. Kasi hanggang ngayon, hindi nila nare-realize yung possibility na umabot sa punto na talagang magkakanda utang-utang sila or parehas silang mababaon sa utang. Okay. Kasi, syempre, game of chance yan eh. Doc, saktong-sakto, lahat ng mga gusto mong sabihin sa kanila sa mga pupwede nilang gawin dahil nasa line sila pareho. Sina Patrick at Gemma. Hello, Patrick and Gemma? Hello po. Okay. Patrick and Gemma, ang kasama ko ngayon, psychologist talaga, expert ito. Pinag-aaralan nila itong mga addiction sa gambling at pupwedeng tulungan kayo na makaalis sa ganyang klase ng sitwasyon. Base sa narinig ko kanina, hindi lang si Gemma ang may kailangan ng tulong, pati yung partner kailangan din at 'di ba kumbaga parang may problema din. Hindi lang si Gemma ang pwede nating sisihin dito. So, Doc Camille, anong gusto mong sabihin? Nakikinig ngayon, nandiyan po mismo kausapin ninyo sina Patrick at Gemma. Doktora? Magandang hapon po. Okay, good afternoon. Patrick, siguro una-una dahil ikaw yung support system nitong si Gemma, dapat tignan mo maigi, mas marami bang nagagawang mabuti to o talagang nakakasama na doon sa inyong relationship? Pangalawa, ang hirap para sabihin natin na kontrolin nito kasi it can lead yung possibility na tumataas ang tension pag hindi mag-gambling itong si Gemma. Kaya yung anxiety level niyan tataas at pag sinabi natin kokontrolin mong pilit, it can lead yung possibility na may withdrawal and that can lead to yung tinatawag nating depression. Magiging irritable, ikaw ang sisisihin sa parang sasabihin, ikaw kasi Patrick, hindi mo ako binigyan ng ganitong halaga. De sana kung nanalo tayo, de ganito, ganyan, ganito. So yung mga ganitong klaseng sitwasyon ang paghahandaan natin. So dapat lang na ma-acknowledge at ma-validate nyo na malaking problema yung pagsusugal na nangyayari dito. Kasi kung hindi nyo ina-acknowledge na ito ay maling gawain, ang tendency parehas kayo na magbibigayan lang na sige, pag nanalo ka, eto. Pag hindi, yung alam mo, magiging ganun yung relationship nyo. Umiikot lang kayo, pero hindi nabibigyan ng solusyon yung problema. Importante na malakas ang sabihin na natin, ang ginagawa mong pag-validate dun sa sitwasyon na mali ito, gagawa tayo ng paraan para masolusyonan nito. Siguro ang dapat natin gawin, unahin natin na bayaran natin yung mga utang para hindi tayo aabot sa punto na tayo ay talagang palaging sisingilin at lalo tayong magiging bugnutin dahil kasi yung mga taong naniningil nandito na. Pangalawa, kung talagang kinakailangan na sabihin nyo ng support or counsel, ang dami. Pwede kahit na yung mga kaanak nyo o mga kaibigan mismo ni Gemma ang magsabi sa kanya na mali yung nangyayari. Pero pwede siyang tulungan. Hindi siya tutulungan na mangungutang. Hindi siya tutulungan na kung hindi, mas marami siyang pwedeng gawin na mas sabihin natin mas maging productive. Pwedeng magkaroon ng chance na mas magkaroon siya ng trabaho kahit work from home, yung mga ganong pagkakataon. Malaking factor talaga yung support system. Para sa ganun, iiwasan na rin natin. Kung hindi nyo kaya mag-seek ng professional help, at least mga kaibigan, pamilya, magiging support system para matulungan at makontrol itong kondisyon na to. Okay. Doc, last na lang po. Yun bang pangungutang inamamana din? Kasi di ba yung mga tao may ayaw tumigil, kauutang, kahit alam nilang wala na silang pambayad. Kaya ako natanong kasi nga medyo baon na rin sa utang. Ito pong si Gemma. Same din po ba yun sa addiction sa gambling or sa ibang bagay? Remember, it's an impulse control thing. So, ibig sabihin, para makasurvive sa kanya, ginagawa niya ito. And nilarationalize niya ito para sabihin na natin na, hindi, ito yung makakatulong sa akin, kaya gagawin ito. So, paulit-ulit na mangyayari yan. Once na sabihin natin, hindi na talaga, wala nang gustong magpautang sa kanya, that's the only time na marirealize niya na ang dami-dami ko na palang utang, ang dami ko ng ganito. Kasi kaso at this point, merong nagpapautang So wala pa siyang talagang clear insight na malaki yung nagiging problema niya. Akala niya yung 10,000 ganun kaliit lang, hindi katulad na paano kung mabawi ko naman, maging 10,000 mabayaran ko kaagad. Alam mo yun, yung foresight na ang iniisip mo palagi, mananalo ka. Hindi.
palagi ang gambling is a game of chance. Pag nalulung ka dyan, talagang magkakasabi natin na magkakaroon ka ng possibility for addiction sa gambling. Okay. And yun yung nakakalungkot. Oo. Eto, Doc, Diba? tanungin ko lang si Gemma at si Patrick, baka may question sila sa inyo. Gemma? Hello, Gemma? Gemma? Hello po. Narinig mo yung sinasabi ni Doc. Meron ka bang gustong itanong sa kanya? Expert itong kasama natin, baka lang may question ka. Opo. Anong question mo? Sige. Bali po kasi, Doc, ang environment po kasi na nakalakihan ko talaga yung nagsusugal po. Tatay ko po kasi nagsusugal. Ayun. Oo, yun na nga. Dapat tignan nga din natin, yung environment na nilakihan ng partner Yung bahay natin po para namin alam dati. natin kung paano sila tutulungan. Ano po, Doktora Camille? Oo, malaking factor para malaman mo yung pag nakita mo yung history ng ganito. Eto na nga, talagang sinabi na natin na may genetic predisposition. Pero again, Doc, Tapos hindi natin environment pa pwedeng... niya yan. Tama ba, Doc? Sorry po. Hindi natin pwedeng isisi yun sa genetics lang. Kasi at the end of the day... Ay, oo. Oo, Hindi, oo. kasi pag sinabi mo, di ba, pag sinabi mo ganun, pango ako, di ba, ang ginagawa mo, gumagawa ka ng paraan para kung talagang affected ka doon sa pagiging pango mo, gagawa ka ng paraan, ini-enhance mo, nagpapa-rhinoplasty ka. Ngayon, kung sasabihin mong gano'n na nagsusugal yung tatay mo, nakita mo ba na mali yung sugal? Kasi kung nakikita mo na ang tingin mo pag nagsusugal, magandang ehemplo siya, doon nagkakaroon ng maling values. Kasi kung tinuro sa'yo na mali yung pagsusugal, then makikita mo, aayawan mo yun. Kaso ang tanong nga, tinuro ba sa inyo na, sige magsugal kayo para sa ganon, dumami yung pera nyo? Wala naman sigurong tinurong ganon ng magulang. Okay. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi tayo, meron pa rin tayong free will para sabihin ko ano yung mga options sa buhay. Kumbaga kahit na may lahi tayong mga tatay ko addict sa sugal, ako pa rin ang magde-decide kung magiging addict din ako sa sugal kasi meron naman tayong sariling pag-iisip. Oh, ito naman si Patrick. Yes. Patrick, may question ka kay Doc bago natin bitawan si Doc? Wala na po. Bali, yung mga tumatawag lang talaga ngayon pinoproblema ko. Gawa ng pati home credit ko, hindi pa mababayaran. Pupuntahan ako ng agent dito sa bahay namin. Alam mo yung bahay ko nun eh. Oh, sige. Okay. Teka, balikan natin yan si Patrick sa problema niya yan. Pero, Doktora Camille, thank you so much. Mas na-enlighten kami ngayon na, 'di ba, ito pala yung sitwasyon kung bakit may mga nagkakaroon ng addiction. Sa susunod ulit, Doc, huwag kang magsasawa sa amin. Ayon naman, maraming salamat din sa pag-imbita. Magandang hapon. Magandang hapon din po si Doktora Camille, Salamat po, Doktora. isa pong psychologist. Okay, Patrick, mabilisan lang, exactly 1 o'clock na, Patrick and Gemma. Anong desisyon nyo? Ikaw, Patrick, gusto mo pa bang ituloy ito? Gusto ko sanang ituloy, kaya lang parang tuloy-tuloy pa rin yung pagpapakasin niya, sabi nung kaibigan niya dito. Tapos Tuloy-tuloy ang pagpapakash in. Oo. So, tapos nag-chat na sa akin yung mga kaibigan ko sa kayong kamag-anak. Nangingi daw, gabi-gabi pala nangingi ng mga 50-50 sa mga kaibigan niya. Tapos pati sa kamag-anak ko, nag-chat na rin dun. Nagbabakasakali lang, masyado ka naman. so talagang addict Yun yung na. sinasabi ko sa iyo eh. Patrick, question. Nagbabakasakali lang ako. Question, Patrick. Pero- Sige, ate. O, Gemma. Pwede mo naman itigil eh. Kung gusto mo pa ako mahal mo ba ako? Mahal mo daw ba siya ba? Ni-reverse psychology ka pa, ha? Teka lang. Patrick, kung sakali ba hindi siya titigil sa pagsusugal, iiwanan mo siya? Iwanan ko na siya kung hindi siya titigil. Okay. Gaano ka na katagal na hindi umuwi sa bahay? 2 weeks na po. 2 weeks na. So malamang, adya lang to sa pagsusugal dahil wala ka. Babalikan ko muna si Gemma. Gemma, narinig mo? Pumupunta naman yan dun sa trabaho ko. Ay, pinupuntahan mo naman pala sa trabaho mo, Patrick. Ay, trabaho Siyempre, niya. hindi kita matitiis eh. Siyempre, mahal kita eh. Oh, hindi. Oo, kaya nga, mahal mo ako. Di, tayo pa din. Ganun lang yun. Ang tigay mo, nanalo ka pa nun. Okay, ganito. Patrick, gusto ko lang sabihin sa'yo, kapag tinolerate mo to ng paulit-ulit at hindi mo tinuruan ng leksyon, hindi yan magbabago. Hindi yan titigil sa pagsusugal. So, kapag nananalo o natatalo, dapat firm ka. Huwag kang magsugal. Hindi yung pag nananalo, okay lang siyang magsugal. Tumigil ka na magsugal para sa
future natin. Okay, wait lang. Si Gemma naman. Gemma? Alam nyo, gusto ko pa kayong kausapin ng 1 oras pa, pero grabe, wala na tayong oras. Gemma, ganito. Pwede ba natin sila balikan bukas? Kasi ang dami ko pang gustong sabihin, balikan natin. Kahit sa umpisa lang, bago tayo mag-segment ulit bukas, o iba na, di raw namin kayo pwede balikan bukas. Okay, Gemma, ganito, kasi Gemma, sinabi na rin ni Doc sa'yo, di ba, na ang gambling is parang game of chance. So, mas malaki yung chance na matatalo ka. Kaya if I were you, habang may konti ka pang nasusubi at hindi ka pa totally super addicted, pero I think nasa 80% ka na ng addiction mo sa sugal, tigilan mo na. Kasi dami nang nasirang buhay dyan, Gemma. Huwag mong hintayin na mapagod sa itong lalaking ito at talagang iwanan ka. Kasi si Patrick, hindi naman yan papayag na umeri kayong dalawa dito, kundi yan pagod na pagod sa'yo. So, ibig sabihin, the fact na pumayag siya na umeri kayong dalawa dito, ang ibig sabihin nun, hindi niya na alam kung paano ka patitigilin. Ang pagsusugal, habit. Pag araw-araw mo siyang ginawa, maa-addict ka talaga. Subukan mong gawing habit na wag siyang gawin para dire-diretso na hindi mo na siya kaadikan. So, simulan mo ngayong araw na to. 'Di ba? Ngayong araw na to magtrabaho. Simulan mo ngayong araw na to. Pag break nyo, huwag kang magsusugal. 'Di ba? Tapos yung mga pinagkakautangan mo, bayaran mo. Kaya online man o hindi, bayaran mo dahil ang utang ay utang. Kapag inutang, binabayaran. Hindi yun hingi. Ang laki ng tubo sa sa online lending. Dapat, Gemma, naisip mo yan nung time bago ka nangutang kasi talagang malaki ang tubo sa online lending. Dapat inisip mo yan bago mo inutang. So, Gemma, Masari po kasi ako sa group, ma'am. Sabi kasi mga scammer, kaya pwede naman daw. Gemma, basta ako ang sa akin, kung ayaw mo madagdagan ng utang mo, kung ayaw mo madagdagan ng sakit ng ulo mo, at kung ayaw mong namamalimos ka ng pera sa mga kamag-anak mo pang sugal, tumigil ka na. Okay? Opo. Though hindi ako sure. Hindi ako sure kung talagang titigil. Pero sige, si Patrick may gusto pang sabihin sa'yo. Okay, go. Gemma, alam mo naman sa sugal, wala kang panalo. Lagi kang talo. Sa akin ka lang mananalo pag nagbago ka. Okay. Ako ang pinili mo, panalo ka na lang. Sige, ganito babalikan ko kayong dalawa sa Martes. Sa Martes, gusto ko may progress. Progress meaning dapat, Gemma, mula ngayon hanggang sa Martes, hindi ka magsusugal. Pag nagsugal ka, ipahahanap kita, ako mismong magdadala sa NBI. Chareng! Ako po, pag mamaya sisihin pa tayo niyan, magbabaksak daw mamaya yung bingo. Oh, yan na sila. Baka ma-jackpotan daw niya. Gemma ha? Narinig mo ako? Gemma, mula ngayon hanggang sa Martes, may challenge ako sa'yo. Pag nagawa mo, may sorpresa ako sa'yo. From today until Tuesday, huwag ka magsugal. Pero si Patrick ang magbabantay sa'yo. Patrick ha, babalikan namin kayo sa Martes. Ikaw ang magsabi kapag hindi kinaya nito, ha? Kasin nyo na daw, ma'am. Para mabilis. Ano naman yan, ako. Hindi na magbabago. Basta babalikan namin kayo sa Martes kasi kulang talaga ang 1 oras para sa problemang to. Hindi to mariresolba ng 1 araw. Okay? Dyan lang kayo mga kapatid. Babalikan po natin sa Martes. Itong sina Gemma at si Patrick. Winners po natin ng 250 cash and Sulit TV. Nasaan na yon? Bigay na natin to kay Patrick ng Quezon City. Itong kausap natin ngayon kasi kawawa naman siya. Sobrang problemado na siya. Hindi ko ibibigay kay Gemma kasi pag binigay natin kay Gemma, baka ipang sugal. 1:06 ang oras mga kapatid. Kanina pa nakatayo ang aming producer dito na si Jeff Batlanga. Maraming salamat Kuya Aaron, Bea Rodriguez. Sino pa mga kasama natin dyan? At si Kuya, sinong director natin? Sino yung director? Bukas na lang daw. Ano talaga pala yung ibang kasama natin. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Bukas po, 6 to 10 in the morning, Friday, with Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po sa Radyo 5. Paalam na po ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako po si Chacha. Pag sinabi kong muamua, ang sagot mo, chip chip. Bye everyone. Happy Thursday.